Sumikat na ang liwanag. Magandang araw ng Lunes mga kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Andres Beset. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Nang marinig ni Jesus na dinakip si Juan, lumayo siya pa Galilea. Hindi rin siya tumigil sa Nazaret, kundi sa Capernaum na nirahan sa may baybayin ng lawa ng Galilea sa teritoryo ng Zabulon at Neftali. Kaya natupad ang salita ni Propeta Isaias. Makinig kayo, mga lupain ng Zabulon at Neftali, mga daang patungo sa dagat, kabilang ibayo ng Hordan. Pakinggan ako, Galileang lupain ng mga pagano. Nakakita na ng malaking liwanag ang mga lugmok sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga nasa anino ng kamatayan. At magmula noon, sinimulang ipahayag ni Jesus ang kanyang mensahe. Magbagong buhay. Lumapit na nga ang kaharian ng langit. Nagsimulang maglibot si Jesus sa buong Galilea. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga. Ipinahayag ang mabuting balita ng kaharian at pinagaling ang kung ano-anong klase ng sakit at kapansanan ng mga tao. Lumaganap sa buong Syria ang balita tungkol sa kanya, kaya dinala sa kanya ang mga may karamdaman, ang lahat ng naghihirap dahil sa sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, ang mga nasisiraan ng bait, ang mga paralitiko, at pinagaling niya silang lahat. Sinundan siya ng maraming taong galing sa Galilea, sa 10 lungsod, sa Jerusalem, sa Judea at sa kabilang ibayo ng Hordan. Sobrang inspiring ang mabuting balita ngayong unang Lunes ng taon. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Si Jesus, ang maningning na ilaw, ang sumikat na liwanag, nagsimulang mangaral, magpagaling sa mga may sakit at magpalaya sa mga sinasapian ng masamang espiritu. 78 years old na si Mang Rudy, taga Angono, Rizal. Wala siyang absent sa pagsisimba sa Quiapo every Friday. 32 years old lamang siya nung pumanaw ang kanyang misis pagkasilang sa pang-apat nilang anak. Sa construction siya nagtatrabaho noon. At kung saan-saan na dedestino. Hindi niya alam kung paano itataguyod ang kanyang mga anak. Mahigit 2 taong alak ang binalingan niya upang matakasan ang bigat ng kabiguan. Pero isang gabi, nagawi si Mang Rudy sa may Quirino Grandstand, kung saan ginaganap ang misa sa traslasyon ng itim na Nazareno. Ang layo niya sa imahen ng Poong Nazareno, ngunit pakiramdam daw niya ay napakalapit niya dito. Hindi niya daw nagawang magdasal. Ramdam daw niya ang mahigpit na yakap na Jesus at walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha. Bagong buhay ang handog ng mahal na Poon kay Mang Rudy. Umuwi siya sa kanyang mga anak na may lakas ng loob. Ito ang simula ng kanyang malalim na ugnayan sa Poong Nazareno. Sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan nilang mag-aama, wala daw silang ibang tinatakbuhan, kundi ang Poong Jesus Nazareno lamang. Nagkaroon siya ng permanenteng trabaho, nakapagtapos ang kanyang mga anak na ngayon may maayos na pamumuhay at pamilya na. Bukang bibig ni Mang Rudy, ni minsan, hindi kami binigo ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa handog ng bagong taon at bagong buhay. Lakas loob nating haharapin ang mga hamon ng hinaharap. Kasama si Jesus, ang maningning na ilaw, ang sumikat liwanag. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo
Nakasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.